Isang araw, may isang handaan sa Binondo, sa bahay ni Kapitan Tiago, para sa pag-uwi ni Crisostomo Ibarra. Mayroong nilalarong orkestra at maraming bisitang dumalo. Nang makapasok na si Crisostomo Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago, ay agad na ipinakilala ni Kapitan Tiago si Crisostomo Ibarra sa mga bisita. Siya po si Don Crisostomo Ibarra, anak ng namatay kong kaibigan. Pagpapakilala ni Kapitan Tiago. Pagkatapos nun ay nilapitan ni Teniente Guevara si Crisostomo Ibarra. Tinitigan ni Teniente Guevara si Ibarra mula paa hanggang ulo. Dahil si Ibarra ay mataas kaysa karaniwan, malusog at mukhang edukado. Tinitigan ni Teniente Guevara si Ibarra mula paa hanggang ulo. Dahil si Ibarra ay mataas kaysa karaniwan, malusog at mukhang edukado. Nabigla namang sinabi ni Crisostomo Ibarra na matalik na kaibigan ng kanyang ama, Padre Damaso. Nalipat ang tingin ng lahat kay Padre Damaso. Hindi ka nagkakamali, pero kailanman ay hindi ko naging kaibigan ang iyong ama, sabi ni Padre Damaso kay Crisostomo Ibarra at sa harapan ng mga tao. Iniyurong ni Ibarra ang inabot niyang kamay sa pari. Tumalikod upang harapin ang formal na anyo ng tenyenteng nakatingin sa kanya. Kayo nga ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Yumukod si Ibarra. Biglang napatayo si Padre Damaso at walang kurap na tumitig sa tenyente. Maligayang pagdating, anang tenyente. Sana'y higit kayong maging mapalad kaysa sa inyong ama. Nakausap ko na ang inyong ama at masasabi kong napakarangal niya. Dagdag pa ng tenyente. Ginoo, ani ni Ibarra, dahil sa papuri ninyo sa aking ama, ay nawala ang alinlangan ko tungkol sa mga bagay-bagay na hindi ko naliliwanagan. Napaluha ang militar, tumalikod, at lumakad na papalayo. Ipagpaumanhin ninyong malabag ko ang tuntunin sa pakikipagkapwa. Aniya, 7 taon ako sa ibang bansa at sa pagbabalik ko ay hindi ko matiis na hindi batiin ang pinakamahalagang hiyas ng bayan, ang mga babae. Napilitang lumayo si Crisostomo Ibarra dahil ni isa sa mga dalaga ay wala man lang kumiti. Napilitang lumayo si Crisostomo Ibarra dahil ni isa sa mga dalaga ay wala man lang kumiti. Sunod niyang nilapitan ang mga lalaki. Mga Ginoo, bating. May kaugalihan sa Alemanya na kung walang magpapakilala sa isang panauhin, ay siya na mismo ang nagpapakilala sa kanyang sarili. At gayon, nagpakilala si Crisostomo Ibarra sa grupo ng mga lalaki. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Crisostomo Ibarra sa mga Ginoo, ay bigla namang lumapit ang isang nakangiting lalaki kay Ibarra. Nakabarong Tagalog na brilyante ang mga botones. Ginoong Ibarra, nais ko po kayong makilala. Kaibigan ko po si Kapitan Tiago at nakilala ko ang inyong ama. Ako po si Kapitan Tinong, taga Tondo. Maaari po bang makasalo namin kayo sa tanghaliang bukas? Masaya namang tumugon ang binata. Salamat po, ngunit pupunta po ako sa San Diego bukas. Sayang, kung gayon ay hihintayin namin ang inyong pagbabalik. Pagkatapos lahat ng pag-uusap, isang utusan ng Cafe La Campana, isang tanyag na restaurant, ang nagpahayag na nakahanda na ang hapunan. Sunod-sunod na lumapit sa mesa ang mga bisita, ngunit ang mga babae, lalo na ang mga Pilipina, ay kinailangan pang pilitin. Nang naglalakad sila sa hapagkainan, ay bigla namang naapakan ni Teniente Guevara ang bestida ni Doña Victorina. Wala ka bang mata? Ani ni Doña Victorina. Mayroon po, Ginang. 2 malinaw kaysa mga mata ninyo. Kaya lang ay nakatingin ako sa kulot na buhok ninyo. Nang nakaupo na sa hapagkainan ang mga bisita, ay sabay na lumapit sa kabisera ang 2 praile. Para sa inyo ito, Padre Damaso. Ani ni Padre Sibila. Para sa inyo, Padre Sibila, tugon ni Padre Damaso.
Kayo ay dati nang kilala sa bahay na ito, kompesor ng may bahay. Para sa inyo ang upuang ito, alang-alang sa katandaan at katungkulan at pamamahala. Giit ni Padre Sibila. Hindi po, tutol ni Padre Damaso. Kayo ang kura sa puok na ito. Dagdag pang hindi naman inaalis ang pagkakahawak sa upuan. Yamang inuutos ninyo ay susunod ako. Patapos na wika ni Padre Sibila. Hindi ko pinag-uutos sa inyo, tutol ng Franciscano. Uupo na sana si Padre Sibila. At biglang nagtitigan ang padre at ang tinyente. Ayon sa mga praile sa Pilipinas, ay kung sino man ang maupo sa kabisera ay siyang pinakamataas. Inalok ni Padre Sibila ang tinyente upang umupo sa kabisera, ngunit ayaw ng tinyente. Nasulyapan ni Ibarra si Kapitan Tiago na nakangiting nanonood sa pangyayari. Hindi po ba kayo makikisalo sa amin, Don Santiago? Patanong na tawag ni Ibarra. Ngunit puno na ang lahat ng upuan. Huwag kayong titindig, huwag kayong mabahala. Alalahanin ninyong ang handaang ito ay bilang pasasalamat sa mahal na Berhen dahil sa inyong pagdating, sabi ni Kapitan Tiago. Nagpaluto ako ng tinola sapagkat alam kong matagal na kayong hindi nakakatikim noon. Nang maipasok na ang tinola sa hapag, bumulong ng dasal ang Dominiko na hindi naman sumagot ng iba bago siya namahagi ng tinola. Sinasadya man o hindi, ay napunta kay Padre Damaso ang panay upo at sabaw na may isang talot na leeg at makunat na pakpak ng manok. Samantalang sa iba ay hita at pitso, at kay Ibaray panay lamang loob. Niligis ni Padre Damaso ng kutsara ang upo, humigop ng sabaw, padabog niyang ibinagsak ang kutsara sa plato na lumikha ng malakas na kalansing at saka sinabayan ng tulak sa pinggan. At bigla namang sumingit sa usapan si Ginoong Laruha kay Ibarra. Ilang taon na kayong hindi na uuwi? Tanong ni Laruha. Mga 7 taon po, sabi naman ni Ibarra. Maaaring nalimot na ninyo ang Pilipinas, sabi naman ni Laruha. Malayo pong mangyari, maaaring nalilimot ako ng aking bayan, ngunit lagi ko naman siyang naaalala, sabi ni Crisostomo Ibarra. Ano ang ibig niyong sabihin? Tanong ng panauhing may pulang buhok. 1 taon na akong hindi nakakabalita tungkol sa ating bayan. Mistulang isang dayuhan na hindi nakakaalam kung kailan at kung paano namatay ang aking ama, sabi ni Crisostomo Ibarra. Bigla namang sumingit sa usapan si Doña Victorina. Saan naman kayo naroroon at ni hindi nagpahatid ng kablegrama? Nang ikasal kami ay kumable kami sa Espanya. Ginang, nitong huling 2 taon ay nasa Alemanya at Polanya Rusa ako. Pagpapaliwanag naman ni Ibarra. Sinalo naman ni Dr. de Espadanya ang usapan. Nakilala ko sa Espanya ang isang Polakong taga-bar, Varsovia, nang nagngangalang Stadniski. Kilala ba ninyo siya? Namumula sa pagkahaya ang nagtanong.